subscribe. Ang aking espesyal na pagbati sa lahat ng mga kahugot nating bagong bayani o OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang oras sa inyo. Kumusta po kayo? Sana okay po kayo at alagaan niyo pong mabuti ang inyong mga sarili sapagkat ang sarili niyo lang po ang aasahan niyo kapag kayo po ay nagkasakit. Maliban lang kung kayo po ay may ibang asawa dyan, maliban sa asawa nyo dito sa Pilipinas, o kaya meron kayong kapatid dyan na kasama nyo at mag-aalaga sa inyo. Pero kung kayo po ay nag-iisa, please take care of yourself. Ingat-ingat palagi kahugot. At syempre, ang aking ding pagbati sa mga kagaya kong nandito lamang sa Pilipinas at nabubuhay ng simple, kontento lang sa kung anong pwedeng makuha dyan sa bakuran at maulam. Magandang oras din po sa inyong lahat, mga kahugot na nandito lamang sa Pilipinas. May nunal ka man o wala, magandang oras sa iyo. Si kahugot na Hermes ay mayroon siyang nunal dun sa agusan daw ng kanyang luha. At ewan ko kung naniniwala pa rin siya hanggang ngayon na ang ibig sabihin daw nung nunal na yon ay lagi siyang iiyak. Iba't iba naman ang paniniwala ng mga Pilipino at Chinese tungkol sa mga nunal. Hindi ba? Kapag daw may nunal ka sa iyong labi, dito sa Pilipinas ikaw daw ay chismosa. Samantalang sa China naman kapag may nunal ka raw sa labi, yan ay nangangahulugan na hindi ka maghihirap, hindi ka magugutom. Iba't iba ang paniniwala. Kapag may nunal ka naman sa iyong paa, ikaw daw ay gala at makakarating sa kung saan-saan. At kung ikaw ay may nunal naman dun mismo, ikaw daw ay mahilig. Ikaw ba kahugot? Naniniwala ka ba tungkol sa mga pamanhiin tungkol sa mga nunal na ito? Anyway mga kahugot, ang tampok nating kwento ngayon ay nagmula sa kahugot nating si Hermes. At ito po ay hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Subscribe. Ang aking espesyal na pagbati sa lahat ng mga kahugot nating bagong bayani o OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang oras sa inyo. Kumusta po kayo? Sana okay po kayo at alagaan niyo pong mabuti ang inyong mga sarili sapagkat ang sarili niyo lang po ang aasahan niyo kapag kayo po ay nagkasakit. Maliban lang kung kayo po ay may ibang asawa dyan, maliban sa asawa nyo dito sa Pilipinas, o kaya meron kayong kapatid dyan na kasama nyo at mag-aalaga sa inyo. Pero kung kayo po ay nag-iisa, please take care of yourself. Ingat-ingat palagi kahugot. At syempre, ang aking ding pagbati sa mga kagaya kong nandito lamang sa Pilipinas at nabubuhay ng simple, kontento lang sa kung anong pwedeng makuha dyan sa bakuran at maulam. Magandang oras din po sa inyong lahat, mga kahugot na nandito lamang sa Pilipinas. May nunal ka man o wala, magandang oras sa iyo. Si kahugot na Hermes ay mayroon siyang nunal dun sa agusan daw ng kanyang luha. At ewan ko kung naniniwala pa rin siya hanggang ngayon na ang ibig sabihin daw nung nunal na yon ay lagi siyang iiyak. Iba't iba naman ang paniniwala ng mga Pilipino at Chinese tungkol sa mga nunal. Hindi ba? Kapag daw may nunal ka sa iyong labi, dito sa Pilipinas ikaw daw ay chismosa. Samantalang sa China naman kapag may nunal ka raw sa labi, yan ay nangangahulugan na hindi ka maghihirap, hindi ka magugutom.
Iba't iba ang paniniwala. Kapag may nunal ka naman sa iyong paa, ikaw daw ay gala at makakarating sa kung saan-saan. At kung ikaw ay may nunal naman dun mismo, ikaw daw ay mahilig. Ikaw ba, kahugot, naniniwala ka ba tungkol sa mga pamanhiin tungkol sa mga nunal na ito? Anyway, mga kahugot, ang tampok nating kwento ngayon ay nagmula sa kahugot nating si Hermes. At ito po ay hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, isang mapagpalang oras sa lahat ng kahugot. Ako po si Hermes, 32 years old, isang OFW dito sa bansang Oman. Ako at ang mga kasamahan kong Pinoy dito ay mga masugid mong taga-subaybay, pero ako ang pasimuno at madalas kapag alas 8 ng gabi kami nakikinig, kapag kami ay hihiga na. Hanggang sa makatulog na sila pero ako'y hindi matutulog hanggat hindi natatapos ang kwento. Kasagsagan po ng lockdown ngayong sisimulan ko ang pagsusulat ng aking kwento pero hindi ko alam kung kailan ko ito matatapos. Hindi kasi ako mahusay magsulat ng kwento pero nakita ko po ang Tumblr mo at sa mga kwento doon ako kumukuha ng guide para magawa kong tama ang aking pagsusulat. Sana nga po ay tama at sana rin po ay mabasa mo rin ang aking kwento. Kapag natapos at nai-email ko na po sa inyo, nakatitiyak po akong kapupulutan din ng aral at inspirasyon ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Lumaki akong iniidolo si Papa. Isa siyang sundalo. Ako lagi ang bida kapag payabangan kami ng tatay ng mga kaibigan kong sina Joseph, Yuyi at Philip. Mangingisda ang tatay ni Joseph. Magsasaka naman ang tatay ni Yuyi at karpintero sa ibang bansa naman ang tatay ni Philip. While ako, sundalo ang tatay ko. Si Papa Val. Papa Val na ang tawag ko sa kanya mula nung malaman kong hindi pala niya ako tunay na anak. Grade 6 ako nung gabing yon na lasing si Papa Val at nahampas niya ako ng sandok dahil nasunog pa ang pinaprito niyang itlog sa akin. Na pulutan nila ng matalik niyang kaibigan at pinsan din na si Uncle Mugs. Nagulat ako noon, Kuya Bono, kasi yun ang unang pagkakataong masaktan ako ni Papa Val. Sa pagkagulat ko ay bigla akong lumabas ng kusina pero padabog kong isinara ang pinto kaya lumikha yun ng ingay. Bagay na lalo pa niyang ikinagalit. Sinisigawan niya ako pero hindi ako bumalik sa kanya. Pero natakot na ako nung makita kong ang bilis ng mga hakbang niya sa pagsunod sa akin. Ang ginawa ko ay tumakbo ako sa putikan
sa gawing likod ng bahay. Maputik kasi sa likod ng bahay namin, Kuya Bono. Tumigil siya doon kasi nakasapatos siya. Pero yung galit niya, inilabas niya sa pamamagitan ng mga salitang ito sa Ilocano, pero isasalin ko na lang sa Tagalog. Anak ka ng inamang bobo. Pareho kayo walang utak. Huwag ka nagbabalik dito dahil baka mapatay kitang salit ka. Lumayas ka na dito. Sundan mo yung mama mong malandi at bobo. Hindi ko kayo kailangan dito sa bahay ko. Total, hindi naman kita anak. Anak ka ng mama mong malandi sa ibang lalaki. Mga buwisit kayo. Inalagaan ko kayo, binuhay ko kayo, pero katarantaduan ang igaganti nyo sa akin. Ubos lakas na sigaw ni Papa Val, Kuya Bono, at alam kong narinig ito ng mga kapitbahay. Nakita ko pang pinulot ni Papa Val ang pamalo ng labahin at saka ipinukol sa akin, pero hindi naman ako tinamaan. Lumayas ka na dito. Dahil kapag nalapitan kita, ewan ko lang kung ano magagawa ko sa'yo. Sabi pa niya bago bumalik sa loob ng bahay. Paglingon ko sa paligid ko, nakatingin sa akin ang mga tsismosang kapitbahay. Pero sa bawat mukha nila, lalo na ng mga matatanda, ay parang naghahanap ako ng sagot. Totoo ba? Totoo ba na hindi niya ako tunay na anak? Pucha boy, bakit naman kasi pritong itlog lang sinunog mo pa? Tanong sa akin ni Philip. Sa kanya ako tumakbo nung gabing yon matapos akong kagalitan ni Papa Val. Hindi naman ako marunong magluto, boy eh. Kahit minsan hindi pa ako nagluto. Eh boy, totoo ba kasing sumama sa ibang lalaki ang mama mo? Hindi boy, nakipaglamay lang yun sa San Fernando. Ganun ba? Eh kasi boy, narinig ko yung kwento ni Aling Girlie kay mama kanina. Sumama daw sa ibang lalaki ang mama mo. Hindi ko na nasagot ang sinabing ito ni Philip kasi inaapuhap ko sa isip ko ang mga sinabi sa akin ni Papa Val. Pero naguguluhan pa rin ako noon. Mabait si Tita Laarni, ang mama ni Philip, at mag-isang anak si Philip. Maayos ang bahay nila, kumpleto sa gamit. At natuwa ako nung sabihin ni Tita Laarni na pwede daw ako sa kanila habang hindi pa bumabalik ang mama ko. Kilala ko ang papa mo, Hermes. Kababata ko yan. Bugok talaga yun noon. Basagulero. Pero nagbago naman nung mag-asawa na. Kaya lang, baka bumalik ang pagkagago niya, kaya baka nga sa'yo binunton yung galit niya sa mama mo. Kaya dito ka muna tumira sa amin. Tabi kayo ni Philip sa kwarto niya. Kay Tita Laarni ko rin narinig ang iba pang kwento tungkol kina Mama at Papa Val. Ang alam ko nga, sa Mindanao na destino ang papa mo noong matapos siyang mag-training. Tapos after 2 years, umuwi dito at may kasamang babaeng buntis. Yung mama mo nga. At kahit buntis ang mama mo noon, maganda siya kasi napakaputi. Mga binata dito noon, inggit na inggit sa Papa Val mo kasi nakapag-asawa siya ng mistisa. Tapos nagpakasal sila at malapit na ang manak ang mama mo noon. Ikaw ang nasa tiyan niya noon, Hermes. Mabilis ang kasal yon at ala pang 1 buwan matapos ng kasal nila, bumalik sa Mindanao ang Papa Val mo at ang mama mo ay naiwan dun sa bahay ng lola mo. At nung pinanganak ka, hindi nakauwi ang Papa Val mo. Eh, Tita Laarni, totoo po bang may ibang lalaki ang mama ko?
Ay, yan ang hindi ko alam, Emes. Pero sana hindi totoo kasi maliliit pa yung mga kapatid mo. Kung babalik ang papa mo sa trabaho niya, sino mag-aalaga sa mga kapatid mo? Matagal nang patay ang lolo at lola mo. Yung mga tita mo naman, mga kapatid ng papa mo, sa malalayo na ikamang. Noon, Kuya Bono, ay napaluhan na lang ako. Ako, tunay na lalaki ako, Kuya Bono, pero mababaw talaga ang luha ko. May nunal kasi ako sa agusan ng luha. At sabi nila, iyakin daw ang mga ganon. Madali akong maiyak. At naiyak ako nung sandaling yun kasi masakit sa akin ang pag-iwan sa amin ni Mama. At naaawa ako sa mga nakababata kong kapatid sa ina. Umuwi ka na ng bahay. Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Lasing lang ako noon at masakit ang ulo ko sa ginawa ng mama mo. Mahinahong sabi ni Papa Val noong puntahan niya ako sa bahay ni na Philip. Kasama ko noon si Tita Laarni kaya hindi ako natakot na harapin si Papa Val. Nakita kong tinanguan ako ni Tita Laarni bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Papa Val. Sumama ako sa kanya pa uwi. At akala ko ay hindi ko na ulit makikitang galit si Papa Val pero naulit-ulit pa. Nalulong din siya sa alak at laging lasing. At kapag lasing siya ay nagwawala. Pero hindi na ako lumayas noon kasi sa mura kong edad ay nauunawaan ko ang pinagdadaanan ni Papa Val dahil sa tuluyang pag-iwan sa amin ni Mama. Noong 13 anyos ako, Kuya Bono, 11 years old naman si Clyde na kapatid ko. Siya ang sumunod sa akin. 9 years old naman si Derek at 7 years old si JR na siya naming bunso. Si JR lang naman ang alagain noon kasi siya ang pinakabata. Sina Derek at Clyde marunong nang dumiskarte para magkapera. Madalas nagpupunta sila sa sapa. Nangunguha sila ng tulya tsaka ibibenta. Kung minsan naman, nakikipitas sila ng gulay, nakikibigkis at nagkakapera sila. Nakabalik pa naman sa pagsusundalo si Papa Val kahit kulang isang buwan siyang hindi nakapag-report. Iniwan niya sa akin ang cellphone niya noon. Dipindot pa lang ang cellphone noon, Kuya Bono, tapos tinatawagan niya ako kapag nagpapadala siya ng pera kay Ate Loleng na asawa ng kasama niyang sundalo din sa Mindanao. Taga-Bawang din si Ate Loleng pero sa ibang barangay sila nakatira, sa barangay Bukayab. Minsan, tumawag si Papa Val. Nagpadala ako ng pera kay Loleng. Kunin mo. Sige po. MS.
Yung mama mo, nandito na sa Mindanao. Natigilan ako sa sinabing yun ni Papa Val. Nagkita kami, pero may asawa na siyang iba. Noon ay bigla akong nakadama ng sama ng loob kay mama at tumulo na agad ang luha ko. Pero narinig kong nagsalita ulit si Papa Val. Hindi na babalik ang mama niyo dyan, kaya ikaw na lang bahala sa mga kapatid mo. Dinagdagan ko ang allowance niyo. Pambili mo ng bike para may sinasakyan ka kapag nagpupunta ka kina Loleng. Parang nawala bigla ang sama ng loob ko nung marinig ko ang sinabing yun ni Papa Val. Bike. Umugong yan sa isipan ko kasi noon ko pa gustong magkaroon ng sarili kong bisikleta. Sige po Papa Val, akong bahala sa mga kapatid ko. Mag-aaral kayong mabuti ha. Turuan mo ang mga kapatid mo sa mga assignments nila. Opo, sige po. Mabait si Ate Loleng, Kuya Bono, ang asawa ng kaibigan ni Papa Val na sundalo din sa Mindanao. May maliit na anak si Ate Loleng noon, si Tisha, na ang cute-cute at gustong-gusto niya ako. Unang kita pa lang niya sa akin ay maamo agad siya sa akin. Kay Ate Loleng nagpapadala ng pera si Papa Val noon kasi may valid ID siya. Kaya tuwing 2 linggo ay nagpupunta ako kina Ate Loleng. Minsan, pinaglilinis pa niya ako sa bakuran nila. Nagdadamo ako doon at tinutulungan ko din siya magtanim ng gulay at halaman. Tapos pag uwi ko, bibigyan pa niya ako ng pera liban sa padalang pera ni Papa Val. Napakabait ni Ate Loleng at sobra ang pagmamahal at pag-aalaga niya kay Tisha. Hindi ko maiwasang asamin noon, Kuya Bono, na sana kagaya niya ang mama ko. Bumili nga kami ng bisikleta noon, Kuya Bono. Kaming dalawa ni Derek ang nagpunta sa bayan noon para bumili at yung bike na ang sinakyan namin pa uwi. Pagdating namin sa bahay, tuwang-tuwa din ang dalawa kong pang kapatid na sina Clyde at JR dahil may sarili na kaming bike. Salamat din sa bike na yon, Kuya Bono, dahil nakilala ko ang babaeng una kong minahal. Si Leilani. Graduate na ako ng elementarya noong araw na nagpunta ako sa Bukayab, kina Ate Loleng, para kunin ang perang padala ni Papa Val. Noon ko nakasalubong si Leilani. Mag-isa siyang naglalakad sa kalsada at may dala siyang basket na puno ng sitaw. Maganda siya, Kuya Bono, at simple. Mahaba ang kanyang buhok na nakapusod sa likod
Nakatitig ako sa mukha niya noon at ngumiti siya sa akin. Napangiti din ako. At simula noon, tuwing magkakasalubong kami sa daan ay nagingitian na kami. At tingin ko, yun din ang mga unang pagkakataong nakadama ako ng tinatawag nilang kilig. Hanggang sa dumating ang isang araw na papunta ulit ako kina Ate Loleng nang makita ko si Leilani at may kasama siyang maliit na bata. Pero noon ay hindi ko sila makakasalubong kasi naglalakad sila sa direksyon papasok ng Bukayab at kahit nakatalikod siya ay alam kong siya yun. Ang ginawa ko'y hinintuan ko sila at ang sabi ko, "Pupunta ba kayong Bukayab?" Nagulat siya ng una pero agad ding ngumiti nung makita niya ang mukha ko. "Oo, bakit? Gusto nyo umangkas na lang kayo dito sa bike ko?" "Sige," sagot niya. Yung bata ay isinakay ko sa harap ko tapos siya ay sumakay sa upuan sa likod. Ganon kasi ang mga bike nun, Kuya Bono, may upuan sa likod. Nilingon ko pa siya noon kung nakasakay talaga siya kasi hindi ko siya naramdamang kumapit sa akin. Nakasakay nga siya pero dun sa upuan din siya nakakapit. Hindi gaya ng pag-angkas ng mga kapatid ko na talagang nakakapit sila sa bewang ko. Kaya lang nung madaan ng bike sa bakong daan ay syempre kumaldag ito at bigla siyang humawak sa akin pero iba ang nahawakan niya. Nagulat ako nun, Kuya Bono, at ganun din siya. Mabilis din niyang inalis ang kamay niya doon at inilipat sa bewang ko na lang. Pero naririnig ko siyang humahagik-hik sa likod ko. Naikwento ko yon sa mga kapatid ko nung sumunod na araw habang nasa sapa kami at namimingwit. Tawa ng tawa si Clyde noon. Sumama siya sa amin sa sapa kahit iika-ika ang paglalakad niya dahil bagong tuli siya noon. "Hindi ka na virgin, kuya. May nakahawak na sa kabatiti mo eh." Nakangiti pang sabi ni Clyde. "Asawain mo na yun, kuya." Sabad naman ni JR noon na katatapos lang ng grade 1. "Anong asawain? Bata pa kami. At ikaw, bakit alam mo na yung mga asawa na yan?" Para kuya, may kasama tayo sa bahay. Siya na maglalaban ng damit natin. Siya na magluluto habang hindi pa umuwi si mama." Natigilan ako sa sinabing yun ng bunso namin. Umaasa pa rin sila na babalik pa si mama. Ako, alam kong hindi na siya babalik kasi sinabi ni Papa Val. Pero ang tungkol doon ay hindi ko sinasabi sa mga kapatid ko kasi ayoko silang masaktan. "Kailan kaya uuwi si mama?" Narinig kong mahinang tanong ni Clyde. "Hindi na uuwi yun." Nabigla ako sa sabad ni Derek. Pero kasunod doon ay nakita kong umagos ang luha sa mata niya. At hinayaan niya itong umagos sa pisngi niya dahil hawak ng dalawang kamay niya ang pamingwit at sa tubig siya nakatingin habang umaagos sa mga luha sa pisngi niya. At pinagmasdan ko siya noong muli siyang magsalita. Narinig ko siya.
May kausap siya sa cellphone. Sabi niya, mahahalata daw siya kapag nagdala siya ng malaking bag. Nung alis na siya, kumapit ako sa damit niya. Sabi ko, Mama, huwag mo kaming iwan. Tapos sabi niya, sandali lang daw siya. Pero hindi ako naniwala. Sinundan ko pa siya. Umiiyak ako. Pinipigilan ko siyang umalis. Nung sumakay siya sa tricycle, sumakay din ako pero tinulak niya ako pababa. Nagalit pa siya sa akin. Kaming tatlo ni na Clyde at JR ay tahimik lang noon. Hanggang sa umiyak na rin si JR at tinatawag si Mama. At iyon ang nagpaluha sa akin. Yung pagtawag ng bunso kong kapatid sa aming ina. Tanging si Clyde lang ang hindi umiyak noon. Si Clyde na siyang pinakamatapang sa aming magkakapatid. Ano ba kayo? Para kayo mga bading, mga iyakin kayo. Pang-asar na sabi pa ni Clyde noon. Bakit ikaw, Clyde? Hindi ka ba nasasaktan? Nasasaktan din ha. Nung nagpatuli ako, masakit yon, pero hindi ako umiyak. Hindi, yung pag-iwan sa atin ni Mama at pumatol siya sa iba, okay lang yun sa'yo. Ganon din naman si Papa eh. Pareho lang sila. Natigilan ako sa sinabing yun ni Clyde. Paano pareho lang sila? Wala kasi kayo noon. Nag-away sina Mama at Papa. May babae daw si Papa sa Mindanao. Sabi ni Mama noon, hihiwalayan niya si Papa pag hindi hiniwalay ni Papa yung babae niya. Kaya yun, siguro hindi hiniwalay ni Papa yung babae niya, kaya umalis si Mama at sumama sa iba. Ganun lang yun, kuya. Gantihan lang sila. At ako din na, pag may ibang lalaki yung asawa ko, mag-aasawa din ako ng iba. Bakit? Siya lang ba magaling? At napatunayan kong tama si Clyde. Naggantihan nga sina Mama at Papa. Isang taon ang lumipas, bakasyon ulit at katatapos ko lang ng first year sa high school. Dumating si Papa Val at may mga kasama siya. Isang babaeng buntis at isang batang babae na kamukha ni Papa Val at tingin ko'y mas matanda sa bunso naming si JR. Eto ang bago niyong mama, si Mama Bel nyo. Dito na siya titira. Tiningnan ko ang mga mukha ng mga kapatid ko noon. Nakatunganga lang sila. At ako, okay lang din sa akin. Pabor yun sa akin kasi mababawasan ang trabaho ko. Gagaan na ng konti ang buhay ko. Yun ang akala ko nung una pero nagkamali ako. Ang pagdating ni Tita Bel ay inakala kong magpapagaan sa buhay ko noon pero hindi pala. Dahil pabigat lang pala sila. Isang araw na maglalaba kami ni Clyde sang Katerba. O kuya, ba't nandito yung mga yan? Tanong ni Clyde sa akin turo ang mga damit ni na Tita Bel. Hindi daw niya kaya maglaba. Di ba nga, buntis? Ay hindi pwede.
Itatapon ko pa yung mga yan sa putikan eh. Asar na sabi ni Clyde, pero siya namang bungad ni Tita Belle sa pinto ng kusina. Anong sabi mo, Clyde? Itatapon mo ang mga damit namin? Ba't kasi hindi ka maglaban ng mga damit nyo ng anak mo? Ba't kami? Aba, mareklamo ka? Isusumbong kita sa papa mo, Clyde. E di sumbong mo. Pati mukha mo, isumbong mo na rin kasi mukha kang abusayap. Natawa ako sa sinabing yun ni Clyde. Isa ka pa, MS. Isusumbong ko kayo sa papa nyo, mga buwisit kayo. Sigaw sa amin ni Tita Belle bago siya galit na pumasok ng kusina. Nagtawanan pa kami ni Clyde tsaka kami nag-appear. Pero ako ang napilitang maglaban ng damit ni na Tita Belle at Inday, yung anak niya. Ayoko kasing magalit sa akin si Papa Val. Mature na ang isip ko noon, Kuya Bono, at alam kong kailangan kong tumanaw ng utang na loob kay Papa Val kasi kahit hindi ko siya tunay na ama, binubuhay niya ako. Galing sa pera niya ang pagkain at baon ko sa eskwela. Isa pang hindi maganda mula nung dumating si Tita Belle ay hindi na ako nakakapunta kina Ate Loleng kasi kay Tita Belle na nagpapadala ng pera si Papa Val. Namimiss ko tuloy noon si Tisha, ang baby ni Ate Loleng, at syempre si Ate Loleng din na napakabait sa akin. Pero higit sa lahat, si Leilani. Dahil dito isang araw ay nagpunta ako sa Bukayab, kasama ko si JR noon. Dumalaw lang ako kina Ate Loleng at sakto namang matataas na ulit ang damo sa bakuran niya. Tuwang-tuwa din si Tisha noon kay JR na kapatid ko. Naglaro sila habang naglilinis naman kami ni Ate Loleng sa bakuran nila. Noon ko na ikwento kay Ate Loleng si Leilani. Ah, si Lani, yung naglalako ng gulay. Mabait at masipag ang batang yon, maganda pa. Sabi niya, ngumiti lang ako. Crush mo si Lani, MS? Mas lalong matamis ang ngiti ko noon. Uy, umiibig na si MS. Crush lang po, Ate Loleng. Hayaan mo, sasabihin ko sa kanya pag nagawi siya dito. Nagpupunta po siya dito? Oo, araw-araw. Sa kanya ako bumibili ng gulay. At saka vibes din sila ni Tisha. Ngiti lang ulit ang itinugon ko sa sinabing yun ni Ate Loleng. Kasabay kasi yun ang paglitaw ng magandang mukha ni Leilani sa isipan ko. 13 lang ako ng Kuya Bono pero alam kong nakakadama na ako ng pag-ibig para kay Leilani. Noong second birthday ni Tisha, tinawagan ako ni Ate Loleng. Isama ko daw ang mga kapatid ko. Nagpunta nga kami, Kuya Bono, 4 kami sa bike. 2 sa likod ko, tapos si JR sa harap ko. Umabot yata sa tenga ang ngiti ko noong makita ko si Leilani. Lalo siyang gumanda noon dahil nakabihis siya na maganda. Kinatulong kami ni Ate Loleng noon. Tagabigay ako ng soft drinks sa mga tao. Si Leilani naman ay nag-serve ng dessert. Nung matapos ang handaan ay magkasama kami ni Leilani na naghugas ng mga plato. At doon kami nagkakwentuhan ng matagal. Nagkabiruan at noon ko din nahawakan ang kamay niya. Siya kasi ang taga-sabon ng pinggan noon. Ako naman ang taga-banlaw.
Minsang nag-abot siya ng pinggan sa akin ay kaliwang kamay ko ang umabot dun sa pinggan, pero yung kanang kamay ko ay humawak sa palad niyang basa. Nagkatitigan kami noon, then nagkangitian ng matamis. Marami akong nababasa sa mga comments sa mga kwento dito sa channel mo, Kuya Bono. Sabi nila, madalang daw na nakakatuluyan ng first love. Pero ako, nakatuluyan ko si Leilani. At siya ang ina ng aking panganay na si Herlane. Pero bago naging kami ni Leilani ay marami pang nangyayari, Kuya Bono. Gaya ng napalayas ako sa bahay ni Papa Val. Katatapos ko lang ng 3rd year high school noong bakasyong yun. Pauwi si Papa Val noon kaya't napakataray ni Tita Belle sa amin. Pero hindi siya umuubra kay Clyde na noon ay high school na din at matangkad si Clyde. Nag-away sila, si Tita Belle at Clyde dahil pinaiyak ni Clyde si Inday na anak niya. Hinabol ni Ate Belle si Clyde hanggang sa putikan. May hawak siyang kutsilyo. Inadulas si Tita Belle sa harap ko mismo. Sumaldak siya sa putikan. Tutulungan ko sana siyang tumayo. Hinawakan ko na nga ang kamay niya pero sabi ni Clyde, "Huwag mong tulungan!" Binitawan ko at iyon, sumaldak ulit siya sa putikan. Nung dumating si Papa Val, sa akin lang siya nagalit. Nagrason ako pero suntok sa mukha ko ang isinagot niya. Sabay sigaw ng, "Lumayas ka dito. Sumobra ka na." Maraming sumbong si Belle na pinalagpas ko lang. "Puno na ako sa iyo, Enes. Ayaw na kita makita rito." Kina Tita Laarni ulit ako tumakbo, mama ng kaibigan kong si Philip. May liga pa ng basketball noon at isinali ako ni Philip sa team niya kahit hindi naman ako magaling maglaro. Si Tita Laarni din ang nagbayad sa jersey ko. Mabait din sina Tita Laarni at Tito Fred kaya lang nahihiya ako kasi walang ginagawa sa kanila. Kain, tulog, laro at nakakahiya yan para sa akin. Nung sumapit ang Mayo, nagpa-enroll na si Philip pero ako nalulungkot noon kasi hindi na ako mag-aaral. Noon ko muling naalala si Mama. Siguro kung hindi siya umalis, hindi sana ako mahihinto ng pag-aaral. Kaya lang, mabait pa rin talaga sa akin ang Diyos, Kuya Bono, kasi biglang tumawag si Ate Loling. Pinapunta niya ako sa kanila at noon ko din unang nakita ang asawa niyang sundalo din, si Papa Herman, ang tunay kong ama na medyo kahawig ko pa lalo na sa mga mata. Ikinagulat ko din yun, Kuya Bono, pero nung dumating ako sa kanila ay pinaupo nila ako sa salas at may pag-uusapan daw kami. Ako, si Ate Loling at si Papa Herman. Nakangiti sa akin noon si Ate Loling. "Binata ka na. Panahon na para malaman mo ang totoo," sabi ni Papa. "Ako ang tatay mo. Patawarin mo ako kung wala ako sa tabi mo habang lumalaki ka. Pero ginawa ko naman ang ilang obligasyon ko sa'yo. Sa tuwing nagpapadala ng pera ang Papa Val mo,
may share ako lagi doon. At yung pinambili ng bike mo, sa akin galing yon. Gaya ng inaasahan, napaluha na lang ulit ako, Kuya Bono. Ewan ko kung bakit napakaiyakin ko, Kuya Bono. Lalaki naman ako pero sadyang mababaw talaga ang luha ko. Siguro nga, totoo talaga yung sinasabi nilang kapag may nunal ka sa agusan ng luha, ay iyakin ka. Pero nung araw na yon ay hindi sama ng loob ang sanhi ng pagluha ko, kundi saya. Dahil nakilala ko ang ama ko at hindi na ako maghihinto ng pag-aaral kasi pag-aaralin nila ako. Isa pang magandang bagay ay nasa iisang barangay na kami ni Leilani. At dahil dito ay naligawan ko na siya. Lalo na noong naging katulong ako sa paggawa ng mga furnitures na kahoy na malapit lang sa bahay ni Leilani. Araw-araw na kami nagkikita noon. Noong magtapos ako ng high school ay kumuha lang ako ng vocational course sa woodworking o carpentry. Kasi nagustuhan ko ang trabaho sa furniture shop. At natapos ko naman yon at naging karpentero na din ako. Pinakabatang karpentero kasi 19 lang ako noon. Pero bilib naman sa akin ang amo namin si Engineer Uding. At 19 lang din ako noong may mangyayari sa amin ni Leilani na naulit-ulit pa hanggang sa noong mabuntis siya ay sinabi niyang umalis kami. Saan tayo pupunta? Ewan ko. Kahit saan, basta hindi ako pwede magbuntis dito. Papatayin ako ng amang ko. Matapang talaga kasi ang magulang ni Leilani, Kuya Bono. Nalaman ko noon na hindi niya gusto ang maglako ng gulay pero napipilitan siya dahil masasaktan siya ng inang niya o amang niya kapag hindi siya sumunod. Ang mga ate at kuya niya ay nagsipaglayas din dahil hindi talaga nila gusto ang ugali ng mga magulang nila. Kaya lubos kong naunawaan si Leilani nung ayain niya akong maglayas din. Wala akong alam na pwedeng puntahan noon, Kuya Bono, pero dahil may pera naman ako ay sumigi ako. Pero sobra naman ang iyak ko noon kasi niyayakap ni Tisha ang hita ko nung paalis na ako. Umiiyak siya, ayaw niya akong umalis. Grade 2 na si Tisha noon. Sobrang close kami. Niyakap ko na lang siya noon habang umiiyak din ako. Babalik ako, Tisha. At pagbalik ko, pasasalubungan kita ng maraming Barbie doll. Oh, ayoko, kuya. Gusto ko dito ka lang. Dito ka lang, huwag kang aalis. Sa Baguio kami napadpad ni Leilani. Sa Pinasaw kami nakahanap ng tirahan. Isang kwarto lang na pangit pero andun na lahat. CR, kusinang maliit. Napasok akong karpentero sa construction at si Leilani ay napasok namang sales lady sa isang grocery store. Sa gabi lang halos kami nagkakasama hanggang sa nanganak siya ng babae at yun nga si Herlane. Nakikita ko si Mama kay Leilani noong magkaanak na kami. Kulang ang amor niya sa bata. Ganon din kasi si Mama noon, kulang kami sa pag-aaruga. Mahilig din siyang magpaganda, panay ang bili ng mga damit at kung ano-anong borloloy pero ang mga anak niya hindi niya halos mabilhan. Tama, pareho sila ni Mama.
Pareho din silang malandi. Noong 2 taon na si Herlane ay naisipan ni Leilani ang mag-abroad sa UAE bilang DH. Ang dahilan niya ay gusto niyang umasenso daw ang buhay namin. Ako naman ay may bago ng trabaho noon sa furniture shop ni Mang Onad. Binigyan pa kami ni Mang Onad ng bahay noon sa gawing likod ng workshop. Napakaganda ng bahay na yon. Maliit lang pero halos puro kahoy ang ginamit ng materyales. Para siyang cabin. Kumpleto din naman ito. May isang kwarto, kusina, banyo, maliit na salas, at may malawak na veranda sa likod. At nakatanaw ito sa mas mababang lugar ng Baguio. Doon ko gustong-gustong tumambay kapag gabi, habang umiinom ng beer mag-isa. Masaya kami nung una sa cabin. Gustong-gusto din ni Leilani ang design ng bahay at higit sa lahat, libre nga yun. Kuryente at tubig lang ang binabayaran namin. Pero tumuloy pa rin siya sa pag-a-abroad. Nakaalis nga siya pero hindi na nakabalik. Bigla na lang tumigil sa pagtawag sa akin at hindi na rin nagpadala ng pera. Isang gabi ay nagpa-load ako ng 500 noong 2 buwan na siyang hindi tumatawag. Tinawagan ko siya. Nung una hindi ako sinasagot. Pero nung hating gabi na ay tinawagan ko ulit. Noon siya sumagot at ang sabi niya, kalimutan ko na daw siya. Total, hindi naman daw kami kasal. May kinakasama na daw siyang iba. Paano si Herlane? Natanong ko pa kahit na matindi na ang agos ng luha ko noon at nanginginig ako. Ang sagot niya sa akin, kung hindi mo siya kayang alagaan, dalhin mo siya sa kuya ko sa Pampanga. Ganon ka-casual niyang sinabi yun. Minura ko sa Kuya Bono, malulutong na mura pero kasunod nun ay humahagulgul ako sa pag-iyak. May galit sa puso ko noon, Kuya Bono. Matinding galit. Para kina Mama at Leilani. At lalo kong naunawaan si Papa Val nung mamuhi siya kay Mama. Kasi isipin mo, ex ng tunay kong ama si Mama noon. Pero sinalo siya ni Papa Val. At kahit buntis noon si Mama ay tinuluyan siya ni Papa Val. Tapos sa huli, kakalas din siya kay Papa Val. Hindi sa kinakampihan ko si Papa Val kasi sa totoo lang mali din siya. Kasi si Inday na anak ni Tita Bel kay Papa Val ay mas matanda sa bunso naming si JR. Nang ibig sabihin ay dati na ngang naglolo ko si Papa Val noong sila pa ni Mama. Nakakahiya sila. Noon nasabi ko kung pwede lang sanang pumili ng ina. Hindi gaya ni Mama ang pipiliin ko. At higit sa lahat, sana hindi na ulit ako makakita ng babaeng kagaya ni Leilani.
Si Violi ang pumalit sa pwesto ni Leilani bilang asawa ko at ina ni Herlane. Si Violi ay pamangkin ni Mang Onad sa pinsan at ito noon ay naninilbihang katulong kina Mang Onad. Nagkagustuhan kami ng tuluyan matapos kaming tukso-tuksohin noon ni Mang Onad at Aling Presi na asawa niya. Kaya't noong 7 buwan nang hindi tumatawag si Leilani ay inasawa ko na si Violi. Kaya lang hindi dalaga si Violi. Hiwalay siya sa kanyang asawa ng 7 taon. Baog daw ang dati niyang asawa at nagbago daw ito mula nung malaman niyang hindi niya kayang buntisin si Violi hanggang sa naghiwalay na sila. Sa akin na buntis si Violi at siya ay nanganak noong 2011. Pero iniwan din niya ako noong 2013 dahil nagkabalikan sila ng dati niyang asawa. Kasal sila kaya't mahirap ipaglaban si Violi kahit na mahal ko na rin siya noon. Kaya umiyak na lang ulit ako at hinayaan ko siyang iwanan kami. Tangay niya ang anak naming si Catherine. Noong mga panahong yun, Kuya Bono, ay parang gustong gusto ko nang maniwala sa mga sabi-sabi nila tungkol sa nunal ko sa agusan ng luha. Parati na lang akong umiiyak at parang wala akong swerte sa asawa. Marami pa akong nakilala, si Elma, si Rowena, si Janice, si Melba. Pero ni isa sa kanila ay hindi ko na sineryoso. Oo, Kuya Bono, kahit pangit lang ako, marami ding pumatol sa akin. Pero sila ay ginawa ko na lang na parausan. Pasensya na sa salitang parausan pero lalaki kasi ako at kailangan ko yun. Kaya lang nakakaawa din yung iba, lalo na sina Janice at Elma na umasang siseryosohin ko. Nasaktan ko sila at si Janice ay nagbitaw ng salitang tuminag sa akin. Ang sabi niya, tandaan mo Hermes, may anak kang babae. Siya ang lalasap sa karma dahil sa ginawa mo sa akin. Natinag ako sa salitang yun ni Janice, Kuya Bono, kaya't mula noon ay sinikap kong umiwas na makasakit ng babae at dumaan ng maraming taon na talagang walang-wala na, as in, sariling sikap na lang ako. (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 6 na taon, Kuya Bono, na wala akong love at sex life. Ewan ko lang kung meron ditong nakikinig na kaya ang ganon katagal na walang sex life, lalo na sa mga lalaki. Ako, nakaya ko. Itinoon ko na lang ang panahon ko sa aking trabaho at sa pag-aalaga sa anak kong si Herlane. Pero noong 2019, January 28, 2019 to be exact, ay may dumating ng isang babae sa shop. May dala siyang malaking bag. Simple lang siya sa itsura. Maayos manamit, maputi, at hanggang balikat ang kanyang buhok. Kay Mang Onad siya nagtanong kung may alam daw siyang nagpapaupa ng kwarto kahit pang 1 linggo lang daw. Kapag mga ganong panahon kasi ay maraming umaakyat ng Baguio dahil sa Pinagbenga Festival at napufully book ang mga hotels at mga lodging houses.
Meron kang pwedeng tirhan dito, miss, pero may kasama ka. Ganito ang narinig kong sagot ni Mang Onad sa babae. Okay lang po, mabilis na sagot ng babae. Oh, Hermes, patuloyin mo na to sa bahay mo. 1 linggo lang naman daw. Nakangiting sabi ni Mang Onad sa akin. Sige, dun yung amin no. Sabi ko sabay turo sa cabin. Napangiti sa akin ng babae pero alam ko ay biro-biroan lang iyon at hindi niya kakagatin ng biro dahil nalaman niyang ako pala ang makakasama niya. Pero nagkamali ako kasi humakbang siya palapit sa akin at ang sabi, pwede na ba akong tumuloy? Noon ay napalingon ako kay Mang Onad. Nakangiti itong tumango sa akin. Sige miss, tuloy ka na. Sabi ko. Ngumiti siya at nagsalita. Ako nga pala si Mia. Sabi niya sabay abot ng palad niya. Hermes, pakilala ko naman sa sarili ko tsaka ako nakipagkamay sa palad niyang napakalambot. Wow, ang social naman ng pangalan mo. Signature. Anong signature? Hermes. Paris luxury brand yon. Mamahalin. Hindi ko alam yan. Sige na, tumuloy ka na kasi malikabok dito. Okay. Sagot niya tsaka humakbang patungo sa cabin. Haha! Narinig kong tawa ni Mang Onad tsaka kumindat sa akin. Ngumiti na lang din ako noon pero hanggang noon ay hindi pa rin ako umaasang may darating na hindi naaalis. Hindi pa rin ako umaasang magmamahal ulit ako. 30 na kasi ako noon, Kuya Bono, at 10 taong gulang na si Herlane. Sabi ko noon, iaalay ko na lang ang buong buhay ko sa anak ko at siya na ang bahala sa akin pagtanda ko. Noon pa ring hapon na yon ay dumaan si Herlane pasado 4:00. Galing siya ng school. Hi Papa! Bati niya sa akin. Anak, may tao sa cabin. Sino po? Mia, ang bago mong nanay. Sabad ni Kuya Itong nakasama ko ring karpintero. Talaga? Masayang sagot ni Herlane at saka patakbong tumuloy sa cabin. 5:30 ay nagsara na rin kami sa workshop at umuwi ako sa cabin pero nagulat ako dahil napakalinis at napakaayos ng aming bahay. At may naamoy akong masarap na ulam sa kusina. Papa, nakangiting salubong ni Herlane. Naglinis kami na Ate Mia. Nagustuhan mo ba? Oo, syempre. Ngayon lang umayos ng ganito itong bahay natin eh. Sabi ko nang lumabas si Mia mula sa maliit naming kusina. Pasensya ka na Hermes ha. Pinakialaman ko na itong bahay nyo tsaka pati kusina nyo. Nagluluto na rin kami ni Herlane. Anong pasensya? Pabor nga sa akin yan eh. Kaya lang baka naman masanay kami ni Herlane. Baka hindi ka na namin payagang umalis pagkatapos ng 1 linggo mo dito. Pabiro kong sabi, Papa, isasama daw niya ako sa pinagbinga. Papayagan mo ba ako? Hindi. Ay, Papa, bakit? Hindi ako papayag kung hindi ako kasama. Sure, isasama ka namin. Mabilis na sabad ni Mia. At nung sumapit nga ang pinagbinga noong February 1 ay nandun kami. Masaya kami na parang isang pamilya. At hindi ko maitatanggi, Kuya Bono, na noon ay may nararamdaman na akong pag-ibig para kay Mia kahit ilang araw ko pa lang siyang nakakasama sa bahay.
Siya yung babaeng pangarap ko, Kuya Bono. Simple, maayos, masinop sa bahay, masarap magluto, maalaga kay Herlane. At maalalahanin din sa akin. Mahal ko na siya noon, Kuya Bono, at gusto kong pitasin noon lahat ng bulaklak sa Baguio at ialay ko sa kanya. Kaya lang, wala akong lakas ng loob na magtapat sa kanya kasi karpintero lang ako, pendeho, at hindi pa ako gwapo. Kinabihan ng pinagbenga ay tumambay ako sa veranda at tumagay ng isang boteng beer nung lumabas si Mia. Tulog na si Herlane, sabi niya. Silang dalawa ang magkatabi sa kama sa kwarto at ako ay sa sofa sa salas natutulog. Upo ka, Mia. Magkwentuhan muna tayo, sabi ko. Ang ganda dito sa Baguio, no? Ang lamig at puro berde ang paligid. Narinig kong sabi niya, oo, kaya nga yung mga kagaya mong taga Maynila, madalas umakyat ng Baguio. Napaka-toxic kasi ng Maynila, pati buhay. Nakakasawa. Bakit naman? Hermes, pwede ba ako mag-share ng problema sa'yo? Oo naman. Sige, ikwento mo. Makikinig ako. Kasi ako, lumaki akong walang tatay kasi hindi alam ni Mami kung sino ang tatay ko. Ano kasi siya noon, babaeng bayaran. Nung isilang niya ako, iniwan niya ako kay Lola, kaya kay Lola ako lumaki sa Talisay. Si Mami, nag-asawa ng matandang mayaman na taga Cebu. Nagkaanak sila ng 3. Nung mawala si Lola noong first year high school ako, noon lang ako naalala ni Mami. Kinuha niya ako at isinama niya ako sa bahay nila ng asawa niya sa Cebu para gawing isa sa mga katulong nila. Wala naman akong choice kaya sumama na rin ako. Kahit araw-araw noon ay masama ang loob ko kasi tinitiis ko lang lahat. Kasi pati mga kapatid ko sa ina, hindi nila ako tinuturing na kapatid. Chimay din ang turing nila sa akin. Pero nagtiis ako kasi pinag-aaral naman nila ako. Lahat kinaya ko. Nasa ganitong parte pa lang ang kwento ni Mia noon ay nahulog na ang luha ko, Kuya Bono. Umiiyak ka ba? Tanong niya. Pasensya ka na. Mababaw ang luha ko eh. Kabaliktaran mo ako, Hermes. Ako naman, hindi ako iyakin. Well, dati, nung bata ako, iyakin din ako. Alam mo naman yung buhay ng isang batang walang nanay at walang tatay, di ba? Lumaki akong ganon. Naiinggit ako sa mga kalaro ko na kompleto ang pamilya. Tapos nawala pa si Lola. Pero huling iyak ko na yun, Hermes. Nung libing ng Lola ko. Mula noon, hindi na ulit ako umiyak. Hindi na ulit tumulo ang luha sa mata ko. Kahit nung alilain ako ng sarili kong ina at mga kapatid ko sa ina, hindi na ulit ako umiyak. Nagkarelasyon din ako ng 4 na beses. At lahat sila nag-iwan sa akin ng sakit sa dibdib ko pero hindi na ulit ako umiyak. Ganon na ako katatag ngayon, Hermes. Manhid na ako sa sakit.
kaya hindi na ako umiiyak. Ako, iyakin pa rin ako kahit ngayong 30 na ako. Madali akong maluha eh. Malambot ang puso mo, Hermes. Mabuti kang tao. Salamat, pero sige na, ituloy mo na yung kwento mo. Oo. Nung graduate na ako sa college, namatay yung stepfather ko. At syempre nagmana si mami ng kayamanan at hinati-hati ito sa mga anak nila. Akala ko nung mamatay yung stepfather ko, magbabago na rin ang buhay ko. Baka ako, ma-promote na ako from chimay to anak ng mami ko, pero hindi pala. Kaya umalis ako. Total graduate na ako. Nagpunta ako ng Maynila at nabuhay ako mag-isa. Nakipagrelasyon. Nagbaka sakaling baka makatagpo ako ng lalaking makakasama ko habang buhay. Pero siguro hindi pa panahon. Lahat sila dumaan lang at nag-iwan ng pait sa buhay ko. Pero wala akong iniyakan ni isa sa kanila. Then, last week lang, bago ako umakyat dito sa Baguio, nagkasakit si Mami. Matanda na rin kasi siya. Tinawagan ako ni Mon, yung panganay niyang anak, at inaalok niya ako ng pera. Sabi niya, yun daw matitirang pera ni Mami, lahat yun ay mapupunta sa akin kapalit ng pag-aalaga ko sa kanya. Gagawin nila akong nurse ng mami namin, nurse o yaya. Ganoon naman ang tingin nila sa akin eh, tagapagsilbi. At hanggang ngayon, kinukulit pa ako ni Mon. Binigyan niya ako ng 1 buwan para mapag-isipan ko yung alok niya. At mayroon pa akong 24 days para magdesisyon. Maraming araw pa yun, Mia. Pero, kung mararapatin mong marinig ang payo ko, sasabihin ko sa'yo na sunggaban mo yung alok ng kapatid mo sa ina. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa mami mo. Para sa mami mo. Sabi mo matanda na siya. At least, nakasama mo siya sa mga huling panahon ng buhay niya. Hermes, hindi niya ako minahal. Ibang tao ang turing niya sa akin, o ewan ko kung tao ang tingin nila sa akin kasi inalila nila ako. Ka-level ko ang ibang katulong. Ganon ang tingin nila sa akin. Hindi niya ako tinuring na anak, Hermes. Nauunawaan ko yan, Mia, pero kahit anong gawin mo, ina mo pa rin yun. Kaya sana matuto kang magpatawad. Mahirap sa akin na magpatawad, Hermes. Lalo na kung yung tao ay hindi naman humihingi ng tawad sa akin. Ako Mia, kaya mo ba akong patawarin?
mga labi niya at nagpaubaya naman siya. Humantong ang tagpong yon sa Salas. Doon may nangyari sa amin. At sa tuwing may pagkakataon kami ni Mia ay ginagawa namin yon. Mapapangiti na lang ako sa gabi kapag nasa veranda ako. Lalapit siya at sasabihing, tulog na si Herlene. Mapapangiti ako kapag ganon hanggang sa lumalim na ng tuluyan ang ugnayan namin ni Mia. Kaya lang dumating ang isang umaga, February 27, 2019, sa aming almusal ay nagpaalam na siya sa amin. Susundin ko yung payo mo, Hermes. Aalagaan ko si Mami. Hindi ako nagsalita, Kuya Bono, kasi sa totoo lang masakit sa akin yon. Yung payo ko na susundin niya ay nakasakit sa akin. Pwede ka namang dumalaw dito, di ba? Tanong ko. Hindi eh. May kontrata akong pipirmahan. Sinend na ni Mon sa email ko at binasa ko kagabi. Hindi ako pwedeng lumayo sa bahay nila sa loob ng 5 oras. So, hindi na tayo magkikita. Magkikita pa naman tayo, Hermes. Ewan ko lang kung kailan. Pero habang buhay ang mami namin, hindi ako makakapunta dito. Sabi niya, pero sabay kaming nagulat nung biglang pumalahaw ng iyak si Herlene. Dahil sa narinig niyang usapan namin ni Mia. At kami ni Mia ay nag-alala at sabay naming pinatahan si Herlene. Hinatid pa ni Mia si Herlene sa school at nung bumalik siya ng bahay ay nag-impake na rin siya. Nasa workshop na ako nung dumaan siya, dala na ang bag niya. Niyakap niya ako, nakangiti siya. Salamat sa lahat. Sabi niya sabay abot ng isang sobre. Ano to? Yung bayad ko sa pagtira sa cabin. Huwag na, Mia. Kung magbabayad ka, magbabayad din ako sa iyo dahil sa pagsisilbi mo sa aming mag-ama. Sabi ko, pero biglang tumulo ang luha ko. Pinahid niya ito. Ikaw talaga, napakaiyakin mo. Sabi niyang nakatawa pa rin. Ihatid na kita. Huwag na. Diyan lang naman ang sakayan ng jeep eh, sabi niya. Humalik siya sa pisngi ko tsaka nagpaalam na sa akin at sa mga kasama kong karpintero. Humagulgol na ako sa iyak noon, Kuya Bono, kasi gusto ko siyang pigilan. Yun ang sigaw ng puso ko. Gusto ko siyang pigilan. Kaso paano ko naman gagawin yon? Malaking pera ang makukuha niya kapalit ng pag-aalaga niya sa mami niya sa Cebu. At ang perang yon ay hindi ko kailanman maibibigay sa kanya. Kaya ang sakit sa akin ang pag-alis niya. Pero pilit kong kinalamay ang sarili ko at inisip ko na lang na ganun talaga siguro ang kapalaran ko. Diba, naniwala na nga ako dati na wala akong swerte sa asawa o sa babae. Bakit ba kasi nagmahal pa ulit ako? Samantalang alam kong iiwan din lang naman ako.
Ang tanga ko talaga. Sisi ko pa sa sarili ko noon, Kuya Bono, habang lumuluha pa rin ako habang nagkakatam ng tabla. Wish I could be the one who could give you love, the kind of love you really need. Wish I could say to you. Nang marinig ko ang pagsambit ni Kuya Marlo sa pangalan ko, Hermes, sabi niya. Nilingon ko siya at inginuso niya sa akin ang babaeng humahangos sa kalsada papunta sa amin. Si Mia. Mabilis ko siyang sinalubong at natigilan ako nung makita ko siyang umiiyak. Umiiyak ka? Tanong ko, pero hindi niya ako sinagot. Niyakap niya ako at pagkatapos nun ay humalik siya sa mga labi ko. At pagkatapos ng halik na yun ay hindi ko kayang iwanan ko yung Hermes. Ngayon lang ulit ako umiyak. Sa loob ng jeep kanina, grabe ang balong ng duha ko. At alam ko na, mahal din kita. Mahal ko kayo ni Herlene. At hindi na ako aalis. Nagpakasal kami ni Mia noong October 2019. Isinilang niya ang anak namin noong May 28, 2020 pero nandito na ako sa Oman noon. Umalis ako kina Mang Onad kasi mahina na ang shop. Di na raw niya kaya magpasweldo ng 6 na katao at dahil ako ang pinakabata ay isa ako sa natanggal. Lumipat kami sa La Trinidad. Dahil doon nakahanap ng trabaho si Mia sa isang government agency. Nung una ay naka-apartment lang kami kasama si Ate Shoni na kasambahay namin. At kaya ako nag-abroad ay para matulungan ko si Mia na maipatayo ang pangarap naming bahay. May hinuhulugan na kasi kaming lupa doon. Nag-flight ako noong January 2020. Pasimula na ang COVID noon. Pero mabuti na lang at nakaalis pa ako. At kung ipapahintulot ng Diyos ay makakauwi ako by February next year, 2022. Wala pa rin akong balita tungkol kay Leilani. Si Violi naman ay masaya na sa piling ng mister niya kasi may anak naman na sila. Yung anak namin ni Violi na binibigyan ko din syempre ng allowance. Ang mga kapatid ko sa ina na sina Clyde at Derek ay pareho ding sundalo ngayon at may mga pamilya na rin sila. Ang bunso namin si JR ay isa namang mason sa construction at may asawa na rin pero wala pa silang anak. Si Tisha naman, na kapatid ko sa ama, graduating na sa college at nanatili naman siyang sweet at malambing na kapatid sa akin kahit na sa Facebook lang kami nagkakausap. Si Mama, nakakachat ko naman sa Facebook paminsan-minsan. Matanda na rin pero maswerte siya sa panganay niyang anak sa asawa niya kasi nakapag-asawa ito ng mayamang Hapon. Kaya si Mama ay hindi naman naghihirap ngayon. Ganon pa rin siya. Maarte, mahilig magpaganda kahit na matanda na. Napatawad ko na siya sa kasalanan niya sa akin kahit hindi siya nanghingi ng tawad. Actually, pati si Leilani, pinatawad ko na rin kahit hindi siya nanghingi ng kapatawaran ko. Masaya lang ako sa buhay ko, Kuya Bono, at ayaw ko na may hinanakit sa puso ko. At kontento ako sa buhay ko ngayon dahil may asawa akong mabait, mapagmahal, malinis sa bahay at masarap magluto. Kaya naman miss na miss ko siya ngayon. Maswerte din ako sa anak ko si Herlene kasi mabuti siyang bata at masipag mag-aral. Lalo na ngayong may tutor pa siya, ang kanyang mami Mia.
Hanggang dito na lang Kuya Bono ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko at sana po ay marinig din namin ito sa DKB. Pa-shoutout na lang po sa mga kakwarto ko dito na sina Bong, Ernie at Rafi. Ganon din syempre sa mahal na mahal kong asawa na si Mia at sa aming mga anak na sina Herlane at Jacob. God bless you Kuya Bono at sa lahat ng kahugot. Gumagalang at nagpapasalamat. Hermes. Ipagpatawad mo akong may naguguluhan. Di ka masisi na ako ay pagtaklan. Hindi na dapat ako pagtiwalaan. Alam kung kailan lang tayo nakatagpo. Ngunit parang sa'yo ayaw nang lumayo. Ipagpatawad mo, minahal kita agad. Minahal kita agad. Minahal kita agad. Ipagpatawad mo. Sa ating mga shoutout kay Sir Alfredo Pascua at Ma'am Ronaline Pascua. Shoutout din kay Cindy de la Pineapple. Ito siguro ay de la Peña, no? Cindy de la Peña. Shoutout sa iyo also to Ronelo Salve of Africa. Ganoon din kay Mayan Salget. Larry Frugroso of Oriental Mindoro. Shoutout also to Danny Ray Mercado of Kuwait. At ito ay mula kay Almi Garcia. Shoutout din kay Jonel and Nina Navarro Simato of Santa Praxedes. Shoutout din kay Janet Tabajero Resurrection. Ganoon din kay Abigail Siringan Managelod of Hong Kong. Shoutout din kay Really Madrid Domingo of South Africa. And also to Kenneth Montalban of Hong Kong. Jules Abogado, shoutout to you. Ganoon din kay Mai Villan of Brunei. Martin Santos of Kawayan City. Also to Rose Galvan Mix Vlog of Hong Kong. Shoutout also to Carlo Aresta of South Korea. Ganoon din kay Rolly Pagirigan of Taiwan. Carmelo Rodriguez Soriano of Dilasag Aurora. Ganoon din kay Gio Babaran of Saudi Arabia. Shoutout also to Juliet Piga and also to Jaong TV. Ay mga kahugot, kung kayo po ay mahilig sa mga video na naglalaman ng mga short humor, mga nakakatuwa, na may sense, ay baka gusto nyong bisitahin itong channel ng kahugot natin si Jaong. Ang kanyang channel ay Jaong TV. Ang batang ito ay simple lang din kagaya ko, pero may talent. At i-discover niyo po ang kanyang channel, Jaong TV. Karamihan sa mga shoutout na ito ay pinili ko lang sapagkat yung mga nagdaang shoutout, halimbawa yung shoutout mula sa kwento ng kahugot nating si Cristela ay na-shoutout sa kwento ni Ayam. Samantala, ang mga shoutout naman mula sa kwento ni Ayam ay na-shoutout doon sa kwento ni Ana sa Kahugot TV. Ngayon, yung mga nagpa-shoutout naman doon sa kwento ni Ana Part 1 ay masa-shoutout sa susunod na upload ng Kahugot TV para sa Part 2 ng kwento ni Kahugot na Ana. So kung gusto mong magpa-shoutout, dito lamang Kahugot sa ilalim ng video. Although itong mga shoutout na aking nakuha ay hindi actually sila nagpapa-shoutout, kaya lang I just felt also appreciative about their comments.
So, kung hindi ka pa na siya shoutout kahugot, ay mag-comment ka ng sensible at akong bahala sa'yo. O kaya naman mag-shoutout ka directly at sabihin mo pa shoutout Kuya Bono at isa-shoutout naman kita sa susunod na upload. At babalik tayo sa'yo kahugot na Hermes. Pasensya ka na at napadami ang aking dada. Una, maraming salamat sa pag-share mo ng kwento mo. Alam mo, ang nunal ay mga cells lang yan, mga skin cells na kung tawagin ay melasonites. At ang pagkakabuo ng nunal ay dahil sa pagtubo ng melasonites nga in cluster, ibig siguro dikit-dikit. Kaya sila nagkakaroon ng melanin o kulay. At sa tingin ko ay walang kinalaman ito kung saan man yan tumubo sa parte ng katawan mo sa iyong buhay. Pamanhiin lang yan. Kung naniniwala ka sa pamanhiin, ay maniniwala ka na rin na kapag nakasalubong ka ng black na pusa, ay may mangyayari sa'yo at kung ano-ano pang pamanhiin. Huwag po tayong magpatangay sa mga lumang paniniwala. Mas maganda na tayo ay manalig sa ating Diyos at humingi ng gabay sa Kanya at magpasalamat. Mas assured yon. At ang pagkakatagpo mo at long last kay Mia sa tingin ko ay kaloob yan ng Diyos. Isipin mo na lamang na hindi dahil sa pamanhiin kaya nasaktan ka sa una mong mga relasyon. Siguro it's not really perfect timing para sa'yo ay magkaroon ng love life na magtatagal sa'yo. And I do hope na hindi lang magtagal si Mia sa'yo kundi sana ay habang buhay mo siyang makakasama. Keep showing your love. Keep on expressing everything your heart feels for her. At sa tingin ko ay hindi kanya naiiwan. I have this feeling na forever kayo magsasama ni Mia kasi napatunayan naman niya sa'yo. Milyong halaga siguro yung naghihintay sa kanya pero ikaw ang pinili niya. Yung presence nyo ng anak mong si Herlane ay nagpaluha sa kanya dahil doon sa point na iiwanan kayo at hindi niya yon kinaya. That's why I have this faith talaga na mahal kayo ni Mia at patuloy mo siyang mamahalin at pahalagahan kahit magkalayo kayo. Again, maraming salamat sa iyo at mabuting tao ka kasi tinanggal mo na lahat ng galit sa puso mo and that's good. Sang-ayon ako dyan na kapag malinis at walang guilt o galit ang puso mo ay mabubuhay kang masaya. At saludo ako sa iyo dyan, kahugot na Hermes. And again, thank you for sharing your story dito sa DKB. At syempre, sa inyo ding lahat kahugot na naglaan muli ng oras para sa ating programa, thank you very much. Mag-iingat po kayo lagi kasi ang dami na, 30 million plus na yata ang nabakunahan pero bakit lumulobo pa rin ang bilang ng infected. So wala siguro ang ibang pinakamaayos na paraan para makaiwas kundi ang mag-ingat, lumayo sa mga tao at magsuot lagi ng face mask at face shield kung hindi maiiwasang makihalubilo. At syempre, higit sa lahat, dasal. Maraming salamat. Stay safe, stay healthy, kahugot, and God bless us all. Subscribe.